Bro, meron akong katanungan, sasakyan ko lang yung katanungan kanina na about sa ano bro, yung about sa mga kasuklam-suklam na magsusuot ka ng pambabae bro. Ang babae na damit. Car bag sauce, simbahan. Paano yan bro? Kasi minsan nagsusuot na tayo ng ano bro, yung sinasabi nila na unisex na suot. Ano bang ibig sabihin yan? Ang unisex hindi man ang hulugan na pambabae na yun. Ibig sabihin, yung damit na yan talaga, ano siya, intended siya na pwede makasuot ang babae at lalaki. Iba kasi yung ano bro, yung, halimbawa, yung saya, panlalaki ba yung saya bro? Opo. Panlalaki yung saya? Pambabae. Oh. So, ang intention talaga ng saya, pambabae lang yan. Yan ang sinasabi sa Bible. Deuteronomy 22:5 na kinamumunghian ni Yahweh ang mga babae na nagsusuot ng panlalaki at ang mga panlalaki na nagsusuot ng pambabae. Yung unisex, yung design niya. Design na pwede sa lalaki, pwede sa babae. Magkaiba yun. Pero for example bro, sa maliit pa tayo, nakasuot tayo ng ano eh. Hindi natin almalayan, pinasuot tayo ng pangbabae na suot kasi maliit pa tayo eh. Anong ibig sabihin nun? Ang magulang mo nagkasala doon. Kung alam nila. Kung alam nila na mali yan tapos ginawa nila yun, magkakasala ang magulang doon. Kasi ano ba ang kasalanan? Ang kasalanan, di ba, yung mayroong tatlong elemento. Full knowledge, full consent, and grieve matter. Yung grieve matter kasi, yun yung paglabag sa kautusan. Grieve matter yan. Na alam mo nang mali yan, ginawa mo pa rin. So, grieve matter siya. So, yan, dyan mag-uumpisa ang kasalanan. Kung alam ng mga magulang, halimbawa, nakarinig na dito, punto por punto, pasahin natin ang talata. Ito ang sabi sa Bible. Ayon sa punto por punto, binasa nila, Deuteronomy 22:5. Ito ang sinabi ng Diyos. Ang mga babae ay huwag magsusuot ng kasuotang panlalaki o ang mga lalaki ng kasuotang pambabae. Sino mang gumawa nito ay kasuklam-suklam kay Yahweh na inyong Diyos. Isang magulang nakarinig niyan. Maniwala ako dyan. Suotan ko itong anak ko ng make-upan ko pa. Nakasala na siya doon. Pero kung wala siyang alam, sinuotan lang niya ng bababae kasi minsan kasi ginagawang katuwaan yung mga bata, 'di ba? Ginagawang katuwaan lang, no? Pinasuotan ng tapos pinapasayaw-sayaw, katuwaan lang. Hindi mo naman matatawag na kasalanan yun kasi unang-una wala naman silang linabag kasi hindi nila alam. Pangalawa, katuwaan lang ang ginawa sa kanila. Pero kung intended or intention nila na talagang isuot yun para labagin ang utos sa Biblia, kasalanan yun kapatid. So ibig mong sabihin bro, mas importante pang wala tayong alam kasi nakaalam tayo, nagkakasala tayo pag nagkaalam. Hindi, ang sinabi ni God kay San Pablo sa Gawa 17:29-30, basahin ko sa iyo. Hindi pwede na mas importante. No, ang importante malaman mo ano ang katotohanan. Okay, kaya nga sabi dito sa 17:30 ng 17, sapagkat tayo'y mga anak ng Diyos, huwag nating akalaing siya ay tulad lamang ng mga larawang ito, pilak o bato na pawang likha ng isip ang kamay ng tao. Sa mga nagdaang panahon ay hindi pinansin ng Diyos ang di pagkakilala sa Kanya ng mga tao. Ngunit ngayon, sa panahon ng Kristiyano, ay iniuutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisit talikuran ng kanilang masamang pamumuhay. So ngayon, hindi pwede na manatili tayo sa walang alam. Kasi sa panahon natin, pinapaalam ng anak Diyos ano yung tama at mali . Ang ano dyan bro, ang ibig kong sabihin, bilang tao talaga, hindi naman talaga natin alam ang lahat ng bagay. So, halimbawa, dyan sa pagsuot sa mga bata ng mga, ito, philosophical question to no? Parang namimilosopo ka lang. Pero, sige, sasakyan kita, lahat ba ng ina alam ang utos ng Diyos? Lahat ba ng ama alam ang utos ng Diyos bro? Bimbim. Maka hindi yung iba. Kahit nga ikaw, nung hindi mo pa narinig na may ganyan sa Bible, alam mo ba ang utos na yan? Nakarinig na ako kasi nung hindi mo pa narinig, alam mo ba ang utos na yan? Hindi ko alam. Yun nga bilang tao kasi limitado ang ating kaalaman.
Pero hindi nangangahulugan na limitado ang ating kaalaman, mananatili ka sa pagkamangmang. Hindi. Inalaman mo na ngayon. Mas gugustuhin mo pa ba na, gugustuhin pa ba natin na, dapat pala hindi ko na lang alam yon. Ay, hindi, kalokohan yung nasa isip mo. Hindi ganun ang tunay na Kristiyano. Yan kasi yung requirement, bro, para magiging para magiging exempted ka kasi hindi mo pa alam. No, hindi mo pwedeng gamitin ang iyong kamangmangan, bro, para lamang makaiwas ka sa kasalanan. Ipinaalam nga, ang gusto nga ng Diyos malaman ng tao. Ang gusto ng Diyos malaman ng tao ano ang moral. Kasi ang kailangan kasi full knowledge bago ka makagawa ng mortal sin o ano ba yan? Oo nga, pero hindi mo pwedeng sabihin na mas maigi pa pala na manatili tayo sa pagkawalang alam, kamangmangan. Hindi mo pwede yun. Na manatili ka na lang sa kamangmangan para makaiwas ka sa kasalanan. Idarating talaga ang truth. The truth must be free. Sabi nga sa Bible the truth must be free. Bakit manatili ka sa walang katotohanan para lang makaiwas ka sa kasalanan? Another opinion mo na lang yan. Ang inaano lang natin dito na may mga tao talaga, bro. May mga tao talaga na hindi pa alam ang katotohanan na yan. So kinakailangan silang ipaalam. Yan nga ang sinabi ng Diyos kay Ezekiel. So balik na naman tayo kay Ezekiel dito. O kay Ezekiel, no? Alam mo, bro, tayo, wag talaga nating ipairal yung mga self-opinion, self-interpretation. No? Kasi dyan tayo mapapahamak O sa Ezekiel kasi, kalooban ba ng Diyos na hindi malaman ng tao para makaiwas sila sa hindi pagkakasala? O ano sabi ng Diyos? Mga guni-guni lang natin yung mga ganyang pag-iisip Sabi dito, sa 17 natin umpisan, Ezekiel, anak ng tao, ginagawa kitang bantay ng bansang Israel. Makinig ka sa aking sasabihin at bibigyan mo sila ng babala. Bibigyan ng babala o hindi bibigyan ng babala? Bibigyan ng babala. Kapag sinabi kong tiyak na mamatay ang mga taong masama at hindi mo sila binigyan ng babala upang sila'y makapagsisi, ang mga taong ang iyon ay mamamatay dahil sa kanilang kasalanan. Ngunit pananagutan mo sa akin ang kanilang kamatayan. O sinong mananagot? Ikaw o hindi? Ikaw, siyempre. Yan ang ano dyan. Yan ang kalooban ng Diyos. Hindi porkit hindi nila alam, hahayaan na sila ng Diyos na hindi makaalam talaga para manatili sila sa kamangmangan. Hindi ganun ang isip ng Diyos. Ang isip ng Diyos ay ipaalam ang katotohanan. Kaya nga sabi ni Kristo the way, the truth, and the life, and that truth will set you free. Magpapalaya nga sa iyo yung katotohanan tapos mananatili ka sa pagkamangmang para lang hindi ka magkasala. Idea mo yan. Hindi yan ang idea ng Diyos. Ipapaalam nga ng Diyos bibigyan nga ng babala Kasi kung full knowledge ka, kasi ka na naman, insert, para kaninong yung nagtanong kanina, i-insert talaga ang sarili. Sinabi na nga ng Diyos, bibigyan ng tao ng babala para makaiwas talaga. Ano ba makaiwas sa kasalanan. Siyempre. Pero kasi tayo, hindi tayo perfect Kaya nga andyan ang kaya nga nabuo itong punto por punto para ipaalam ano yung mga mali. Dati, ang dami nating mali, una-unang superstitious, lalo na ako. Pero nung nagkaroon ng punto por punto, andyan si Brother Wendell, andyan yung mga kasamahan natin. Napaiwas na ako ngayon sa mga superstitious belief. Kasi ikaka-impyerno ko pala yun. O hindi ko na hiniling na mas mabuti pa palang hindi ko nalaman to para patuloy ako magawa ng mga superstitious belief. Hindi ganun ang tamang pag-iisip ng Kristiyano, bro. The truth will set you free nga. So ngayon, dahil alam mo na, nagkasala ka na yan. Nagkasala ka kung gagawin mo pa rin kita alam mong mali. Katulad ng ginagawa mo, kasalanan yan. Kasi hindi tayo perfecto Ibig sabihin, hindi ka nagkasala na. Hindi na tayo perfecto, pero ano ang sabi ng Diyos? Ano ang sabi ng Diyos? Hindi ka nga perfecto, pero ano ang standard ni Kristo? Sige, 5:48. 5:48, ano ang standard ni Kristo? Hindi ka nga perfecto, pero ano ang standard ni Kristo? Kaya maging ganap kayo gaya ng inyong ama na nasa langit. Basahin natin ito sa English. Di porkit di ka perfecto, magpanatili ka na lang hindi perfecto, hindi naman yan ang gusto ng Diyos Sabi ng Diyos, be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. Hindi niya sinabi na, okay lang yan. Ano pangalan mo? Bimi? Ano pangalan? Bimbi? No, Bimbi ba yun?
O Bembem pala, Bembem Asis. Hindi sinabi ni Kristo na okay lang yung Bembem Asis na hindi ka makaperpekto, makakapasok ka pa rin sa langit. Hindi ganun, bro. Ang sabi ni Kristo, be perfect. Kaya huwag kang magrason na tao ka lang. Pero may sinabi kasi rin yung pastor ba, ano yun? Ay, Si bro, Teresa. hindi natin. Yun ang problema. Doon ka nakinig sa pastor. Kinig ka muna, bro. Nahuli rin. Kinig ka muna. Yun ang problema. Pastor ka pala Nakinig sa nakikinig. pastor. Kinig ka muna. Ako muna magpaliwanag sa iyo. Katoliko ka ba, bro? Merong nagsasabi Ay, kasi, teka bro. lang, katoliko ka o hindi ka katoliko? Meron daw ang tao, bro, na Bro, nagsasabi. anong sikta mo, bro? Bro Bembem? Nakinig lang ako. Anong sikta mo? Hindi ko alam kung anong sikta siya. Hindi, Content creator, sikat- Ikaw, bro, ikaw. Sikat na sa Facebook. Ako, kuan ako, Katolik din kasi ako. Tapos sabi Anong niya, katolik din bro. kasi? Katolik din kasi siya. Din kasi. Akala ko din kasi. Merong isang tao daw, bro, na nagsasabi na iniwan ko na ang kasalanan ko. Dapat ba ako maging perpekto para lang masunod ko ang kalooban ng Diyos at kailangan ba talaga? Pero hindi ko magawa kasi marami akong magkasalanan pa rin kahit na anong gawin ko, hindi ko talaga magawang. Si San Sabi ni- Pablo. Sikap. San Pablo yung sinasabi mo. Anong sabi ni Deleste, bro? Oh, Ay, si San Pablo yung sinasabi mo. Ang demon Kinig ka yun muna. ang may gawa niyan, bro, na sinasabing maging perfect tayo sa harap ng Ang sinasabi mo si San Pablo sa City 14 at up to the following verse yan, sinasabi mo si San Pablo na siya ay Opo. makasalanan. Basahin natin yan. O, sabi ni San Pablo dito, alam nating ang kautusan na espiritual ngunit ako'y makalaman at alipin ng kasalanan. Ito yung sinasabi mo eh. Hindi ko maunawaan ang aking sarili sapagkat hindi ko ginagawa ang gusto ko. Sa halip ang kinasusuklaman ko ang siya kong ginagawa. Ngayon, Opo. kung Yan. tandaan mo itong word nito, kung ibig sabihin hindi talaga niya ginagawa ito. Ito ay conditional to. Kung yan. Okay? Sabi niya, kung ginagawa ko ang hindi ko gusto, nangangahulugang sumasang-ayon ako na mabuti nga ang kautusan. Ibig sabihin, kung talagang ginagawa niya yung kasalanan, ay nangangahulugan na sumasang-ayon siya na mabuti nga ang kautusan. No? Kung, read between the lines kasi, unawaan mo yung binabasa mo. Kung, so may conditional. Gayon, hindi na ako ang may kagagawa niyon, kundi ang kasalanang naninirahan sa akin. So on and so forth. So, ito siguro yung sinasabi ng pastor na okay lang yung magkasala kasi nga St. Paul nga sabi niya, mali, kasi idinikta natin sa 8.1. Anong sinabi ni St. Paul sa 8.1? Ang problema kapag sa pastor ka makinig, bro, yan talaga mangyayari sa'yo. Misleading. O, 8.1, anong sinabi ni Kristo sa 8.1? O, si Kristo, ni St. Paul, sabi niya sa 8.1, kaya nga, hindi nahahatulang maparusahan ang mga taong nakikipag-isa na kay Kristo Jesus. So, kapag nakipag-isa ka na pala kay Kristo Jesus, hindi ka na mahatulan. Wala na ako sa kapangyarihan ng kasalanan. So, kapag na kay Kristo ka na, hindi ka na dapat under ng kasalanan. Sapagkat pinalaya na ako, makinig ka muna, para maunawaan mo. Kasi sa pastor ka nakikinig wala na ako sa kapangyarihan ng kasalanan. Ibig sabihin, kapag Kristiyano ka ng tunay talaga, no, tulad ni Apostle Paul, wala ka na dapat sa kasalanan. Huwag mong, hindi pa rin applicable dyan yung sinasabi mong tao lang ako, makasalanan ako. Hindi pa rin applicable yan kasi every time nagkakasala tayo, bro, dahil tao nga tayo, every time nagkakasala tayo, may accountability yan. Pagbabayaran natin yan. Dahil kung ang standard ng Diyos ang pag-uusapan, yung sinabi ni Kristo, anong sinabi niya? Be perfect. Hindi niya sinabi, okay lang hindi maging perfect. Naalala ko si Region Ray. Yes, bro. Naalala ko si Ay de las Alas. Sabi ni Ay de las Alas, practice makes perfect. But nobody's perfect. So why no need practice? Narinig ko rin yan Balidyando no? So, yun, Bimbimasis, no? Wag mong gawing prinsipyo yung tao lang ako, makasalanan ako. Wag mong, hindi yan turo ng mga apostol. Magbigay ka sa akin ng talata sa Biblia na sinabi, tao lang ako, hindi ako perpekto. Kaya okay lang magkasala. Walang ganon. May bababasa rin kasi sa Biblia, bro. Yung sinabi niya, no, bro, yung sinabi ni St. Paul, bago yan, yung sinabi ni St. Paul, may mababasa daw na wait lang, wag muna nating putulin to para maunawaan niya.
yung sinabi ni St. Paul na narinig mo na ginagamit ng mga protestanteng pastor, conditional yun. Kaya nga may kung, ibig sabihin, hindi niya ginawa yon. Kung ba kung mangyari ng gawin ko yon, ibig sabihin, talagang yung sin of, yung law of nature ko na makasalanan, ginagawa ng katawan ko. Pero kung yun, kung sabaga, wala pang kasiguradong gagawin ba yun ni San Pablo o hindi. Kaya nga doon sa 8:1 sabi niya, wala nang katulad sa akin dahil nasa akin na si Kristo. Hindi na ako alipin ng kasalanan. Kaya hindi na siya nagkakasala ng mga ganon. Mali yung narinig mo. May bersikulo kasi bro na sinabi doon sa Matthew siguro yun na tanging si Jesus lang ang perpekto. Kaya nga, si Jesus lang ang perfecto, pero hindi niya sinabi na hindi ka na maging perfecto o ng Pedro 1. Walang taong perfecto. Brother Jendre. Wait lang, unang Pedro 1:16, ano bang turo ni San Pedro? Unang Pedro 1:16. Ito. Sapagkat nasusulat magpakabanal kayo. Bakit? Sabi mo si Kristo lang ang banal. O sabi nito, sapagkat ako'y banal, ibig sabihin yung Diyos banal. Siya, perfecto siya. Pero anong sabi niya sa mga tao? Magpakabanal kayo. Hindi sinabi, wag na kayo magpakabanal. Bembem. Magpakabanal nga kayo. Bembem. Mali ang interpretation mo dyan, bro. Hindi po, porque magpakabanal kayo, perfecto ka na, hindi ka na magkakasala. Bembem. Ang problema dyan. Kung ayaw nating, kung magkakasala pa rin tayo. Bro, sa ginawa mong yan, bro, hindi na ako maniniwala na katoliko ka. Bembem, matanong kita ha. Saan mo nabasa na si Kristo lang ang perfect? Nakalimutan ko yung kasi hindi ako kasi masyadong... Kung may mabasa ako, Bembem, kung may mabasa ako na maliban kay Kristo may ibang perfect, aminin mong mali yung pastor nagturo sa'yo? Aminin ko talaga. Sige, aminin mo ha. Sige, ito ha. Una, bibigay ako 2 tao. 2 tao muna bibigay ko sa'yo. Perfecto. Ito. 2 tao muna ha. Unang-una, ito. Babasahin ko yung sinasabi sa Lucas, Kapitulo 1, versikulo 5. Sabi ganito, noong panahong si Herodes ang hari ng Judea, may isang paring Hudiyo na kabilang sa pangkat ni Abias, na ang pangalay Zacarias. Ang kanyang asawang si Elizabeth ay mula naman sa angkan ni Aaron. Kapwa silang kalugod-lugod sa paningin ng Diyos at namumuhay ng tapat sa mga utos at tuntunin ng Panginoon. Kung babasahin niya sa ang dating Biblia, ang sabi ganito, sila'y kapwa matuwid sa harap ng Diyos na nagsisilakad na walang kapintasan sa lahat ng mga utos at mga palatuntunan ng Panginoon. Itong 2 mag-asawa na ito, nagsisilakad ng walang kapintasan sa lahat ng utos. Sa madaling salita, lahat ng utos ginawa nila. Ang sabi sa unang Juan 3:4, ang kasalanan ay paglabag sa utos. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay pagsalangsang sa kautusan. Ang kasalanan pagsalangsang sa kautusan. Pero itong 2 mag-asawa na ito, nagsisilakad ng walang kapintasan sa lahat ng utos. Perfect o hindi? Hindi sinabi dyan na perfect talaga sila. Tinan mo, walang kapintasan. Anong kasalanan nila ginawa? Sige, sagutin mo yan. Walang kapintasan sa lahat ng... Anong ginawa nilang mali? Halimbawa ngayon... Hindi, sagutin mo ha bro. Ulitin ko tanong ko sa'yo ha. Ang kasalanan paglabag sa utos. Ang sabi ni Lucas dito, walang kapintasan sa lahat ng utos. Anong kasalanan nila? Wala. O di wala. Kung wala, perfect o hindi? Sila lang. Dalawa. Dagdagan ko pa na isa. Ibig sabihin pala, hindi lang ni Kristo. Dagdagan ko pa ng isa. Maliban kay Kristo, mayroon 2 perfect. Isa pang perfect. Dagdagan ko pa na isa pang perfect, si Job. Ito, si Job, Kapitulo 1, versikulo 1, ang sabi ganito, there was a man in the land of Uz, whose name was Job, and that man was perfect and upright. Perfect si Job. Tama, mali? Tama siya. Ngayon,
Ngayon, Sumali ka. sa Biblia, maliban kay Jesus, mayroon pang ibang perfect na tao. So yung nagturo sa yung pastor, mali talaga yun. Huwag ka na makinig doon. Katoliko ka na kinig sa pastor. Kasi talaga niya. Ay, ini-insist mo pa kasi. Bro, wag mo nang i-insist dahil napatunayan ng mali yung pastor na yan. Kaya nga ang aral ni Kristo, Brother Bimbim, doon sa Mateo 5:48, be perfect. Ibig sabihin, tinatawag ka niya sa pagiging perfecto. Kung na-perfect mo yung gusto ng Diyos. Hindi naman yan iuutos kung hindi mo kayang gawin. Ano ba naman yun? kaya mo, sa tingin mo ba talaga bro, kaya mo maging perfect na tao? Nagawa nga ng tatlong tao. Ang dami na naging perfect kasi hindi ka magiging perfect kung hindi ka makapasok sa langit kung hindi ka perfect. Kung sa Bisaya bro, ito. Revelation chapter 21:27. Ito ha? Revelation chapter 21 verse 27. Alam mo talatang ito, hindi? Alam mo ba talatang ito, bro? Ang? Revelation 21:27. Alam mo talatang ito, hindi? Hindi ko alam yan. Sabi ganito, ngunit hindi makakapasok doon ng anumang bagay na marumi, niyang mga gumagawa ng kasuklam-suklam, niya ang mga sinungaling, ang mga tao lamang na mga pangalan nakasulat sa aklat ng buhay na iniingatan ng kordero, ang mga kapasok sa lungsod. Sabi doon, walang sino makakapasok na marumi. Marumi. Ayun, ang tanong. Sigurado ka na ba na makapasok ka sa langit? Sinabi ko bang sigurado ako? Tinanong ko lang yan kasi sabi mo, kailangan makapasok. Ang sabi diyan, hindi makakapasok doon ng anumang bagay na marumi. Tama, mali? Tama yun, tama. O ngayon, kung hindi ka magsisikap na gawin ang mga bagay na pangtanggal sa maruming bagay na yan, hindi ka makakapasok. Tama, mali? Hindi ka makakapasok. Ngayon, kaya may mga taong binasa ko kanina, 3 taong binasa ko. Si John the Baptist. Si John the Baptist, mayroon ba siyang kasalanan ginawa o wala? Iwan ko, hindi ko alam eh. Hindi ako, si Bernabe, mayroon kasalanan ginawa o wala? Hindi ko rin alam kasi hindi si Maria, may kasalanan ginawa o wala? Wala. Ang daming perfect na tao, bro, maliban kay Kristo. Kung nagawa nila, ba't di natin pasikapang gawin? Kaya nga kaya nga ang dami na nakapasok sa langit eh. Si Enoch, si Elias. Wag mo sabihin sa akin na hindi perfect yung mga yon. Hindi perfect ang mga yon. Nakapasok sa langit ngayon eh. Basahin mga Brother Jando sa 11:5 ng 11:5 ng Hebreo. Hebreo 11:5. Ang salita ng Diyos, basahin mo. Sige, ang salita ng Diyos. Kung binasa mo kanina, hindi makakapasok ang hindi perfect sa langit. Basahin mo kung dahil sa pananampalataya, hindi namatay si Enoch, kundi dinala siya sa langit. Hindi na siya nakita dahil dinala siya ng Diyos. Ayon sa kasulatan, dinala siya dahil nalugod ang Diyos sa buhay niya. Abembem, sabi dito, si Enoch daw dinala ng Diyos sa langit. Kung hindi siya perfecto, bro, makakapasok kaya sa langit? Totoo, hindi po siya dinala. Sabi ni si Padre Darwin na mismo. Dinala nga eh. Ang liwanag ko. Ang liwanag ng talata. Makinig ka muna. Sinabi ni Padre Darwin. Dinala nga eh. Bago nakapunta. Makinig ka muna, bro. Bago si Enoch nakapunta sa langit, bumaba muna si Kristo. Kasi nang hindi ano ba si Kristo? Nangyari ito, bro. Basahin mo ang Genesis 5, ano ba rin doon? 5:22 hanggang 24. Saan? Kailan siya dinala ng Diyos? Genesis? 5:22-24 yan eh. Sige, 5:22. Ang sabi ganito, matapos isilang si Matusela, nabuhay pa si Enoch ng 300 taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Nang panahong yun, malapit ang relasyon ni Enoch sa Diyos. Nasa 365 taong gulang siya nang siya'y nawala dahil kinuha siya ng Diyos. Nandiyan na ba si Kristo noon? Nandiyan na si Kristo dyan? Nung kinuha siya ng Diyos? Panahon ng Genesis, wala pa si Kristo dito.
Walang alam doon sa Bible eh. Panoorin mo si Father Darwin na sinabi ni Father Darwin, panoorin mo. Nagano ka na ng ano. Ano pa Father Darwin? Alam ni Father Darwin ito, si FD yun eh. Sinabi ni Father Darwin, nag-evading the issue ka na. Nag-evading the issue. Mapakinig muna kayo. Nang hindi pa daw bumaba si Kristo, yung sinasabi daw ng mga tao daw na pumunta na daw si Enoch sa langit, na daw, sumakay sa ulap daw. Hindi pa daw literal na ano, kasi ang sabi daw ni Kristo ba, sabi ni Father Darwin, ay mali ka. Mali yung pagkarinig mo kay Father Ang pagkarinig Darwin. mong mali. Ang ibig sabihin ni Father Darwin, yung pinuntahan na langit ni Enoch, hindi yun ang langit na pinanggalingan ni Kristo. Hindi yun ang langit. Mayroon kasi 3 uri ng langit sa Biblia eh. May tatlong uri ng langit, di ba? Ang sabi kasi doon, ginamit ni Kristo kasi doon yung 1:3:13. At basahin yung yung sinasabi sa 1:3:13. Ito nalito ka sa sinasabi kasi ito tingnan niyo ha, 1:3:13. Maliwanag ba kakasabi ito, bro? Tingnan niyo ha, sabi dito. Ang sabi dito, wala pang sino man. Pakita ko muna sa screen. Ito. Wala pang sino mang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit. Ano daw ang ginamit termino? Umakyat. Iba yung umakyat sa iniakyat. Naintindihan mo, Bem? Iba yung umakyat sa iniakyat. Pananglitan, sa Bisaya pa na. Misaka. Ato basahan sa Bisaya ni Bisaya. Ato basahan sa Bisaya ni. 13. O wala pa'y nakasaka. Wala pa'y nakasaka sa langit. Lahi ng nakasaka sa gipasaka. Correct. Lahi ng nakasaka ha. Nakasaka sa gipasaka. When you say nakasaka, ikaw mismo ang misaka. When you say gipasaka, dili ikaw ang nisaka kay na ay nagpasaka nimo. Yan ang ano diyan, yan ang pagkaunawa diyan. Subot di ay kung asa ta padong halimbawa karon ang langit nga adtuan nato kung maging perpekto man ta makaadto ta sa langit. Katong giadtuan ni Enoch lahi ito. Sa una. Ay, doon ka rin dadalhin. Kasi ang sabi kasi, pag ikaw ay mabuti na basahin ko yung yung unang Tesalonica 4:16 ha. Sabi ganito. So unang Tesalonica 4:16, ganito pagkakasabi. Sa araw na yon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw at ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap. Ibig sabihin may magtitipon. Hindi ikaw mismo ang magtitipon sa sarili mo. Iba ang magtitipon sa inyo. Titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ng Panginoon sa iyong papawid. Sa madaling salita, iba ang magtatrabaho, sasakay ka na lang. Opo. Gets mo? Pero meron din siya ba ibang akong katanungan? Meron pa akong ibang katanungan. Ano yon? Ang katanungan ko, sino yung exercise na si Bob Larson, tama ba ang ginagawa niya pag-exercise niya sa mga tao na si Bob Larson ba tama ba yung ginagawa niya bilang exorcist o mali? Sino Bob Larson at ano ginagawa niyang exorcism? Na nagpapalayas ng mga masasamang espiritu ba? Na makikita sa YouTube na sikat dati siya sa YouTube kasi nakilala siya bilang exorcist. Ano yan? Katolikong pare? Katolikong pare yan? Mukhang hindi siya katoliko. Mukhang ano siya, Freedom Church. Mali bro. When you say exorcism, when you say exorcism, Catholic term yung exorcism. No? Yung ginagawa nila. Sabi niya, real exorcist daw siya. Ay hindi. Pag sinabi exorcist, Catholic bishop ang magtatalaga sa'yo. Kasi kilala kasi ang terminong exorcism sa pelikula. Kaya akala nila pag ginagawa nila exorcist sila. Mali. Ang tunay na exorcist, yung itinalaga ng bishop para maging exorcist. Yung term exorcist sa simbahang Katoliko lang yan. Kapag ginamit ng yan, ng mga protestante, nangungopya lang sila.
Total, nakasanay na kasi mangopya eh. Sabi nga ni Digong, 'di ba? Grade 1 pa lang nangungopya na siya. Kaya ngayon, kung hindi sa kanila kasi ang pangungopya kasi akala nila naging bahagi na sila ng tunay na iglesia sa pangungopya lang ng aral. Pero hindi ganoon ang paraan ng Panginoon. Kaya when you say exorcist, dapat Catholic bishop ang magtalaga dyan. Hindi nga sila pwede mag-claim na exorcist sila kung walang ano eh. Ang tanong, yung sasabi mo ngayong Freedom Church Freedom Church na exorcist. Sinong bishop ang nagtalaga sa kanya para maging exorcist? Sino? Hindi ko alam. Tinan mo. Base sa research ko, nakipag-ugnayan na daw siya sa Catholic dati pero hindi sila nagkasundo. Pag sinabi hindi nagkasundo, sabihin wala siyang humility. Mataas, nakipagkasundo. Pag sinabi nakipagkasundo, kaanib ba siya o lang, para bang nakig-team up lang? Iba kasi nakipag-team up lang sa ano eh. Team up lang siya dati. Mali. Hindi pa rin ganun. Tapos meron din akong katanungan about sa Seven Sacrament, bro. Ano yun? So, kung ikaw ba ay isang hindi ka nag-aasawa, halimbawa hindi ako nag-aasawa, sacrament of, marriage yun. Kung hindi ba ako nag-aasawa, kaya ko bang maanuhan yung Seven Sacrament? Hindi rin ako hindi mo talaga kayang gawin yun, bro. Walang tao na makagawa ng Seven Sacraments. Halimbawa, isa sa Seven Sacraments ang Sacrament of Ordain. Opo. Ngayon, ang Sacrament of Ordain, ang ginagawa lang yun sa mga magpapari, sa mga magbibishop. Paano ngayon yan? Pero kasi, pero kasi, kahit pare nga, hindi kayang gawin yan eh. Ang merong Sacrament of Matrimony, hindi kayang gawin ng pare yan. Pero ang sabi bakit ang sabi nila kailangan daw matupad mo yung Seven Sacrament? Walang ganyan turo, bro. Naku, napakasinungaling. Walang ganyan turo na ang Seven Sacrament kailangan sundin. Kasi walang tao sa mundo, walang Katoliko sa mundo na kayang gawin ang Seven Sacrament. Kung ikaw, ordinaryong membro Katoliko lang ka, hindi mo kayang gawin yung Sacrament of Ordain. So bakit binigay pa yung Seven Sacrament kung hindi naman kaya ng tao sundin? Hindi, binigay ang Seven Sacrament para sundin. Tingnan mo ha. Yung mga pare, nagagawa nila ang sacrament pero 6 lang. Kasi hindi sila pwede sa Sacrament of Matrimony. Yung mga ordinaryong tao, 6 rin. Hindi nila kayang gawin yung Sacrament of Ordain. Walang turo sa Katoliko na kailangang sundin ang 7 Sacrament. Pero pwede naman yan masunod nila kung aalis sila tapos. Hindi mo pwede. So, kung susundin nila yung pagkatapos mo ma-ordain, alis ka, mag-ano ka na naman. Hanggang sa meron akong nakilala isang pare, isang tao, nakilala ko isang tao na gawa ang 7 sakramento. Ito, sabihin ko merong isang tao na na-feature sa Kapuso Mo Jessica Soho at siyang naging speaker namin doon sa Oasis of Love nung ako'y nag-attend ng Walk with Jesus seminar. Ako'y member ng Oasis of Love Batch 77. Isa sa mga pare doon na speaker na nagawa niya ang 7 Sacraments. Alam mo kung bakit? Nag-aral siya ng pagkapare. Pero hindi niya natapos. Bakit? Nakilala niya isang magandang babae at nag-asawa siya. Nagawa niya yung Sacrament of Matrimony. Ngayon, malalaki na yung mga anak nila. Namatay si Mrs. Sabi ni Mrs., pwede ka nang mag-asawa ng iba. Ang ginawa ni Mr., itinuloy niya ang kanyang pag-aaral sa pagkapare. At natapos niya, 2 taon na lang kulang eh. Ngayon, nang natapos yung 2 taon na yon, naordinahan siya. Di pare na siya, may pamilya pa siya. May anak siya, lalaki ng anak niya, pare pa siya. Siya lang yung nakilala ko nakatupad ng 7 sakramento. Pero yung mga ordinanta, ibang tao, walang makagawa nun. Padre Darwin nga, hindi nga niya kayang gawin ng 7 sacraments eh. Ako bro, may tanong ako, magkakasala ba ako kung hindi ko magawa yung sakramento ng kasal kasi wala akong asawa eh. Wala akong girlfriend din. Kung wala kang girlfriend, wala kang asawa, hindi ka magkakasala. Magkakasala ka lang kung meron kang kalibin.
O di kaya nagpakasal ka sa huwes, doon ka lang makakasala. So ang naabot ko lang ay 5 sacrament, mukhang 5 sacrament lang kasi Walang problema. Walang problema. Wala naman sinabi na kailangan kumpletuhin yung 7, yung 6 eh. Merong iba dyan nag-single na lahat. Ano yung mga madre? Nagsisingle yung mga madre. O, meron ding iba dyan. Hindi naman madre, hindi naman pare, pero talagang kanilang gusto na mag-single sila. Ano tawag dyan, Brother Angel? Yung gusto maging single, Brother Angel? Nakalimutan ko nung tawag dyan. So okay lang pala. Halimbawa, Single blessedness, bro. Ano yan? Single blessedness. Single blessedness. Oh, kaya na lang. Pwede. For example, bro, tatlong sakramento lang ang naano mo o 2. Anong tatlo? Ba't tatlo lang? Halimbawa, 3 sakramento lang ang natupad. Sige, bigyan mo ako 3. Anong 3 sakramento ginawa mo? Binyag lang. At Binyag, tapos? Binyag at saka confession. At saka yung, ano po yung tawag dyan, yung anointing of the sick. Binyag, confession, anointing of the sick. Brother Angel. 3 lang, Brother Angel. Binyag, confession, anointing of the sick. Ano masasabi mo na, Brother Angel? Brother Angel. Naku, natulog si Brother Angel. Ikaw, Brother Junior, ano masasabi mo na, Brother Junior? 3 sakramento lang. Pati si Junior, nakatulog na rin. Ikaw, Brother Aljan. Ano bro? Ano sa'yo doon? Ang sabi niya, 3 sakramento lang nagawa niya. Binyag, sacrament of confession, at saka anointing of the sick. Ano masasabi mo doon? Binyag, sacrament of confession? At anointing of the sick. Yun ang nagawa niya sa sakramento. Ano masasabi mo doon? So, yan ang dahilan kung bakit kulang-kulang yung kaalaman mo bro. Kasi, ang turo ng simbahan kasi, kinakailangan natin ng compile. Kasi, pag nakumpilan ka, even in the Bible, bababa sa iyo ang Holy Spirit. Nasa Gawa 8, nung kinumpilan ni San Pedro at ni San Juan ang mga Kristiyano, bumaba sa kanilang Holy Spirit. Kaya wala ka pang Holy Spirit ngayon kasi wala ka palang compile. Ano yung compile? Ayun ang problema. Confirmation. Hindi pa pero lumapit na ako sa exorcist, bro. Nagpa-cross na ako sa agtang na ng uwel. Iba yun, bro. Buti bro, hindi ka nangisay. Hindi ako nangisay kasi alam mo naman kasi malakas ang pananampalataya ko rin minsan. Iba yung bro. Yung kumpil, bro, iba yun sa sinasabi mo na kinukrusan yung noo mo. Iba yun. Okay, so wala ka ng ibang tanong? Wala na ako ibang tanong, bro. Yun lang. Sige, balik ka na lang bukas. Ngayong gabi, maghanda ka ng tanong. Maghanda ka ng tanong ngayong gabi. Mga tanong na gusto mong itanong bukas ng gabi. Itanong mo lahat ang mga yan. Total, nasa screen naman, nasa comment section lang naman yung ating Zoom link. Pwede ka pumasok bukas. Baka nandiyan si Padre Darwin bukas. Opo. Okay. So, bukas ulit. Dahil 10:35 na. Si Angel, hindi na sumasagot. Tulog na si Angel. tulog na si Angel. Kalain nyo. Okay, last na lang to si Ate Mariana Esigente. Ate Mariana Esigente, ano yung tanong mo, ate? Hello, magandang gabi po, Bro Jando. At sa lahat, isa lang ang tanong ko, bro. Sige, go ate. Sino po ang bumubuo sa hierarkiya ng struktura ng simbahan? Ano yan? Brother Junre yan. Brother Junre? Brother Junre? Tulog na si Brother Junre. Ano yan, sino ang bumubuo? Ano to? Sino ang bumubuo? Ano yan, bro? Hierarkiya. Anong tanong, bro? Sino daw bumubuo ng hierarkiya ng simbahan? Hierarchy of the church. Yes po. Well, ang Santo Papa ang nagtatalaga kasi. Siya yung nagtatalaga sa panahon natin ngayon. Pero even sa Bible,
si Panginoong Jesucristo, nung pumili siya, talagang may hierarchical structure talaga dito sa Mateo 10:1-2. Mateo 10, pansinin mo kung babasahin natin sa John pala, unahin natin sa John, sino yung unang tinawag ni Panginoong Jesucristo? Basahin natin sa 40, no? At tingnan natin kung sino ang unang lumapit kay Jesus na naging alagad niya. Ito. 10:37 na, malapit na mag-12 dyan. Sige lang. John 35. Si Angel. Umihilig na si Angel. Kinabukasan naroon muli si Juan kasama ang dalawa sa kaniyang mga alagad. Nang makita niya si Jesus na nagdaan ay kanyang sinabi, siya ang kordero ng Diyos. Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya, kaya't sumunod sila kay Jesus. Yung dalawang alagad, sino ba to? Lumingon si Jesus at nang makita niyang sumunod sa kanya ang mga ito, sila'y tinanong niya, ano ang kailangan ninyo? Sumagot sila, saan po kayo nakatira, Rabay? At kahulugan ng salitang ito'y guro. Hali kayo, tingnan ninyo. Sabi ni Jesus, sumama sila kay Jesus at nakita nila ang kanyang tinitirhan at tumuloy sila roon ang araw na iyon. Noong mag-aalas 4 na ng hapon, ang isa sa dalawang alagad na nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres, kapatid ni Simon Pedro. Unang hinanap ni Andres ang kaniyang kapatid na si Simon. So mas nauna pa si Andres, no, pa yung isa pa, si Juan yung isa no? So, mas una sila sister, mas una si Andres at saka si Juan. Pero Yes po. tingnan mo sa Mateo, sino ang inuna ni Kristo? Sa Mateo 10:1-2. Ito yung structure talaga. Nabasahin natin Inipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol. Si Simon na tinatawag ding Pedro, so una si Simon. At si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan naman, na mga anak ni Zebedeo, si Felipe, si Bartolome, Tomas, si Mateo, na maniningil ng buwis, so forth and so on. No, dito, makita mo na may structure talaga ang church kasi kahit hindi si Juan ang unang tinawag o hindi si Simon ang unang tinawag, siya ang unang inilagay ni Kristo sa lahat ng mga apostol, siya ang pinakauna. So may structure talaga ang simbahan even in biblical perspective. Sister Mariana Isidiente. Okay, salamat. Yan lang ang tanong ko po. Salamat sa mga sagot po. Isa lang kasi natin 40 na. At saka even sa nagdag ko na lang itong Episodos 20, no, Episodos 20, ito ang pagkahalintulad ni San Pablo sa iglesia, no? Sa Episodos 20, ito ang sinabi ni St. Paul, tulad ng isang gusali. So tulad ng isang gusali, so meron talagang hierarchical kasi ang gusali meron man yang meron mang standard na una, pundasyon, ito, tapos may poste, di ba? Kayo itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo. So ang pundasyon, ang mga apostol at mga propeta, tapos ang panulukan ay si Kristo. So may structure talaga, sister. Bro? May structure talaga. Like gusali. Meron siyang structural plan. 'Di ba? Hindi ka man pwedeng gumawa ng gusali na para bang square lang. May yan, may foundation, may buhos, may structure talaga na para makapagpatibay sa isang gusali. Tama? Yes po. So yun ang sagot sa tanong mo. Okay, salamat. God bless po sa lahat. Yan lang po dyan po. Okay, thank you sa iyo, Ate Mariana Isidiente. Card back, sauce in hand.